I'm sure yung iba makaka-relate dito, no? Kasi during pandemic, ang dami-dami nating binibiling halaman. Kapag merong bagong labas, wala pa tayo, gustong-gusto natin, naitatambak mo, no? Ito na po, yung napakadami kong paso, no? Actually, nabawasan pa yan kasi nagripat kami ng maraming halaman. At kasi malinis silang tingnan. May mga times na puro white pot lang talaga ako, pero hindi maiiwasan na. Usually, ito rin mga ganito, pwede rin yan sa loob ng bahay, oh. Magaganda ng mga paso natin dyan. Tapos, gumagamit din ako nito, mga paso. Hello everyone! This is Sir Misunaw, Mini Dino Park and Eco Garden, and welcome back sa ating YouTube channel. And for today's video, ano nga ba gagawin natin? May papakita ko sa inyo. I'm sure yung iba makaka-relate dito, no? Kasi during pandemic, ang dami-dami nating binibiling halaman. Kapag merong bagong labas, wala pa tayo, gustong-gusto natin, ano? Tapos eventually, after nung talagang addictions natin sa plants, at naging busy na tayo after ng pandemic, maraming mga kababayan natin na talaga nakakalabas na, tapos na tuon na sa iba yung kanilang mga ginagawa, hindi na nila napapansin yung mga halaman, tiyak na mayroong mga natira sa inyong mga gamit tulad ng mga pots, ano. And ako, even ako na hindi tumigil, nangyayari sa akin to na natitiran ako ng maraming paso, ano, at napakadaming mga nakatambak na paso sa akin, ano. Papakita ko yan sa inyo at pag-usapan natin tong mga paso ngayong araw na to. Kaya kung ready na kayo mga ka-MVP, tutok lang po. And we're back mga ka-MDP, at ngayong araw na to, pag-usapan natin yung mga paso, ano. I'm sure yung iba sa inyo, ganito rin yung nangyari na natambakan ng mga paso, ano. Ako nga na maraming halaman, at hindi humihinto sa pag-aalaga ng mga plants, natatambakan ng paso. Kasi pag may lumabas, gusto mo ganito, hindi ko na namamalayan na ang dami ko na palang paso na nakatambak, ano. Pero magagamit ko naman yan. Kaya lang siguro merong times na ang gusto ko puro puti lang, ang gusto ko iba naman, tapos may lumabas na bagong paso, gusto ko naman plastic. Pero pag-usapan natin yung mga paso, ano, kung bakit ko ba sila nabibili, kung ano yung mga natutulong nila sa akin, kung bakit minsan ang mood ko ganitong klase ng paso, ano. Tara, samahan nyo ako, puntahan na natin yung nakatambak kong paso. Actually, marami pa din naman akong plants, pero meron lang ilang nabawas, ano. Kaya lang merong iba hindi naman maiiwasan na sa pag-aalaga mo namamatayan ka. So yung mga pinagamitan mong paso naitatambak mo, no. Ito na po yung napakadami kong paso, no. Actually nabawasan pa yan kasi nagripat kami ng maraming halaman, ano. Yung mga propagations nagamit ko pa, pero ilang sako tong mga paso natin na ito. So tingnan natin yung mga paso natin kung ano-ano nga ba yung mga dito. Actually mahilig ako sa mga plastic pots. Bakit ba? Kasi ang mga plastic pots magaan, lalo na po sa mga malalaki kong halaman tulad ng philodendrons, mas handy sila, no. Unlike kasi ng mga clay pot, kung malaking clay pot yung gamit mo, hindi mo na sila ma-move, no, at mahirapan ka, kailangan pa ng katulong dahil sa sobrang bigat. Pero ang mga plastic, mga handy sila. Mahilig ako sa white na pots, yan. At kasi malinis silang tingnan. May mga times na puro white pot lang talaga ako, pero hindi maiiwasan na magkaroon ng iba't ibang klaseng pot, ano. Lalo na yung mga hindi ko na niriripat. Nakita ko na maganda naman yung lupa nila, pag na-avail ko sila, hindi ko na niriripat, ano. Pero sabi ko nga sa inyo, hindi ko namamalayan na kasi minsan nakapat na yung binibili natin or potted na. So nadadagdagan yung paso ko, no. Pero ayan, ang dami kong mga paso na mga nandito, no. Hindi ko alam kung mga namatay yung mga halaman ko dito, pero hindi ko kasi nararamdaman na may namamatay na akong halaman sa dami ng halaman natin.
may times lang na hinahanap ko sila pero hindi ko na nakikita. Baka nga namatay na. So iba't ibang design yung mga paso natin na nandiyan dyan. So ito ang ginagawa ko dito, yan, kapag halimbawang talagang kailangan ko na mag-repat ng mga halaman, nililinisan ko, pinalilinisan natin, pinasasabunan natin, pero may mga ilang pots naman tayo dito. Actually, ito yung mga paso na may mga kulay na yan. Hindi ko yan binili kasi more on binibili ko lang puro puti at saka itim. Yan, para dun sa vertical garden natin kapag gagawa tayo, Pero, kaya ako nagkakaroon ng mga ganitong paso. Ito po yung mga pinagripatan, yung pinapapalitan ng aking mga nabiling halaman na hindi nakalagay sa white pot. So yan po yung naiiwan dahil pinapalitan natin ng mga white na pot. Ano pa ba ako? Katulad nito, this one is so maraming mga pot na hindi kulay white kundi mga colored. Yan po mostly, pero kapag halimbawa mga white, yan akin talaga yung mga binili na galing dun sa ating mga halaman na maaring nirepat natin, maaring maliit na sila tapos nirepat natin sa mas malaki, kasi ganyan naman tayo. Halimbawa kapag meron tayong maliit na pot or nakita natin sila na lumaki na, obligado tayo na ilipat sila for mas malaking pot, for bigger size na pot, at yan, every 6 months to a year, yan, inoobserbahan ko yung aking mga plants. Kapag sobrang lalaki na nila, nililipat ko sila sa mas malaking paso. So ito naman, tingnan natin yung isang sako na to. Yan, mostly mga colored pot ito, maharing hanging pots. Galing po yan sa mga halaman na nabili ko before, tapos pinalitan ko sila ng pasong kulay puti, so yan. Meron din dito iba malalaki, ganon din sa mga house plants na philodendron. Yan yung mga nakukuha natin, ito sako-sako yung mga ko nito. Pero meron din dito mga ito mga clay pot naman to. Yan, mahilig kasi ako sa mga clay pot kasi ginagamit ko sa mga cactus and succulents. And yung mga succulents ko dito kasi nilabas ko na, so yung iba nilagay ko sa kawa, pinag-isa ko na lang dahil dito hindi talaga sila naulanan, tapos parang naging echulated. So ginawa ko, pinagsama-sama ko na lang doon sa kawa, so ito mga natira to galing doon, and sabi ko nga sa inyo, kapag lalaki na sila, halimbawa yung mga ganitong plants, yung mga malalaki na natin katulad nito, kapag lumaki na ito, lilipat ko sa mas malaking pot, lalakihan sila dyan, and ganyan. So may iwan tong mga maliliit na paso, may iwan sila, tapos hanapan na naman natin ang ilalagay. Ang pwede nang ilagay dito yung mga maliliit na mga gymno natin dyan, yan mga pwede natin ilagay. So ito, kapag nanganak yung mga cactus nating dyan, pwede natin ditong ilagay. So tulad nitong isa na to, yan, pwede natin taniman ng ganyan. And marami kong mga magaganda ditong design na paso, yan. So maliliit. Dati naman nauso tong mga ceramics, yan, yan. Ito naman ginagamit ko pag ilalagay sila dun sa loob ng bahay, para maganda yung usually ito rin mga ganito, pwede rin yan sa loob ng bahay, magaganda ng mga paso natin dyan. Tapos gumagamit din ako nito, mga pasong yan. Ito yung mga soap pot na tinatawag. Ito naman gamit ko to sa mga propagations ko, kapag ganito naman yung mga paso, ayan, kapag tapos nila magkaugat na, ililipat ko sila. So ayan, tapos ito rin mga iba pa, mga plastic na pots. So mga hanging pots din meron ako dito, yan. And minsan hindi ko alam, ayun, may mga malalaki ko, so hindi ko na kailangan bumili ng paso, recycle ko na lang. Ang ginagawa ko, pinapasabunan ko sa kanila para pumuti uli yung, syempre, mga lupa-lupang nakadikit yan, yan, pinasasabunan lang natin. Tapos pag ganito naman, mga terracotta pots, yung mga ganito,
Itong terracotta pots, ganyan. Katulad yan, nagbuo na yung mga ano. Yan, papabrush ko yan. Tapos, magandang ipanglinis dito yung suka o kaya hydrogen peroxide. Pwede siyang linisin yan para madiklag lang yung mga nagbara-bara dyan. Kasi ito, nagagandahan ako. Kaya ito ginagamit ko sa mga cactus and succulents ko. Napaka-porous nung materials kasi pumapasok dito yung hangin. Tapos nag-absorb ng excess na water. So sa mga may ingat na halaman katulad ng mga succulents at cactus na bawal ma-overwater, ito yung ginagamit natin as parang pot nila, no, yung container nila para hindi yan, hindi masyadong ma-overwater at maiwasan yung root rot, no. So yan lang usually yung ating mga pot dito. Ang dami natin magagandang pot na magandang taniman ng mga collectors item katulad nitong mga ganito. Yan, may mga kulay nating cactus. Yan, tsaka mga ganito. So, ayan, maghahanap ako ng mga ipopropagate natin. Tapos lalagyan ko yung mga paso dito. Nasa gayon, pwede nating ma-out, ano. At yun yung gagawin natin sa mga susunod na araw. Actually, dun sa labas, marami pa rin ako mga paso, ano. Pero, hindi ko alam. Minsan, ang dami ko na rin na ipamigay nito, eh. Nung last time, mga kapitbahay, tsaka yung ilan sa mga kamag-anak ko na nanghingi ng paso sa akin, tsaka yung mga brigada eskwela, may mga nagpunta dito na nanghihingi ng mga paso. So pinag-out ko na iba, nagtira na lang ako na para yan sa mga propagations. Usually mga binibigay ko yung mga ganun, no, yung mga pasong yan may kulay, para yung puti kasi tinitira ko sa akin. So marami rin ako dito, mga kaawa-kaawa pa yung mga pinaglagyan ng mga iba't ibang ano na dyan din. And yan, tingnan nyo, dati uniform pa yung mga paso-paso ko dito, pero ngayon hindi na ganong kain yung mga halaman at talagang medyo natitira na lang talagang yung mga plant lover, yung mga talagang merong puso para sa halaman, hindi yung hawa-hawa lang, yung mga nakikisabay lang sa uso. Tingnan nyo, pare-pareho na yung, hindi na pare-pareho yung aking ano. Dati uniform pa yan, kita nyo, uniform yung aking mga pinaglalagyan, pero ngayon, sige, basta meron na silang paglagyan, okay na sa akin, no. And yung mga iba nating paso, pakita ko pa sa inyo siguro, hanapin natin. So ito, meron ako papakita sa inyo. This is meron pang isa dito. Tingnan nyo, mga maliit na ganito minsan. Yan, kalat-kalat na lang, no, pinapaipong ko katulad yan. Yung cement pot naman, pag-usapan natin yung mga cement pot. I think sa mga gusto nyo ng permanenteng lugar na ano, ina-advise ko ganito yung gawin, yung talagang hindi malilikot siya, no, ng pusa, aso, bata, no, yung mga cement pot. Kaya lang ang problema po dito, sobrang bibigat. Like for example, ang mga kawa, ano, ito hindi mo ma-move talaga, no, ng malayuan. So kailangan mo pang tulong, no. So this one para dun sa mga ayaw nang gumastos ng mga blocks para sa kanilang planters, o yan, or ng mga cements or ng mga hollow blocks, o pwede na po yan, ready to made na, no. Ito masasuggest ko dun sa mga gusto ng permanenteng taniman sa kanilang bahay, yung mga ganito, no, yung cement pots. So ayan, dito naman yung mga clay pot ko, ayun, no, meron pa rin doon, din lang sa mga ilalim sila na. Tapos may mga glass ako dito. Yan, ito naman yung propagationan ko ng mga cuttings, no. So ayan, ang pangit lang sa mga yan, clay pot, kapitin sila ng moss, no. Meron silang mga namumuong mga green. Yan yung sinasabi ko sa inyong binabrush. Tapos kailangan lagyan pa ng mga suka para, kasi useless din kapag binrush nyo, nalinis nyo surface. Kaya lang yung mga tumagos at bumara doon sa mga parang pores, no, pores ng clay pot. Yan, may mga nakabara dyan. So kailangan matanggal yan. So maaari kayong gumamit nga ng suka, hydrogen peroxide sa paglilinis yan, no. Yan yung kagandahan ng suka sa paglilinis po ng mga utensils, garden materials, and mga pots. Pwede po sila. So ayan pa, isang tambak pa, isang sako pa to, tapos meron pa doon.
And ito naman, ito yung sinasabi ko sa inyo na kapag merong mga nagbibenta sa amin nakalagay sa timba, no? Yan. Lalagay natin yun dyan. Natambak na natin dyan. And ito naman, yan yung mga lalagyan ng seedlings. Yung mga pinaparami naman mula sa buto. Yan, ginagamit natin yan. So, yung mga paso natin dito na sobrang damakmak. Yan. At napakadami. So, kapag tatanim ka naman, iba-iba na. O, tingnan nyo, iba-iba klase na yung mga paso namin dito. Pero sa mga gulay ko naman, kung napanood nyo yung last vlog natin, purong ginamit ko mga plastic pot, no? Yung empty bottles. Pero meron din talaga akong mga paso na favorite. Yung parang ayoko silang hindi lagyan ng laman. Kahit na matanggalan sila ng laman, pipilit ko pa rin na lagyan sila ng laman, ano. Meron akong paso dito na lagi kong ginagamit sa live selling kasi ang ganda ng kanyang itsura. O, tingnan nyo, clay pot siya. Tapos pinapatong ko lang dito yung mga halaman, tapos laging nabibili. Kaya makasaysayan sa akin tong paso na to eh. Ayokong i-out. Actually dalawa to, isang bilog tsaka isang ganyan. So ito pinaglagyan ko ng mga leaves, no. So ayan yung itsura niya. Yan, makasaysayan sa kanya kasi ang dami ko nang naibentang mahal na halaman. Pag pinapatong ko dyan, laging nabibenta. So ayan mga ka-MDP, napanood nyo na yung ating vlog for today at nakita nyo yung mga paso natin. Nangyari na ba sa inyo yan na naipunan kayo ng mga paso? Siguro yung iba sa inyo, yung mga tumigil na sa paghahalaman, ang dami yung tambak ng paso, ano. At sabi ko nga sa inyo, sayang naman yan, ano. Maglagay na lang kayo ng halaman na sa tingin nyo yung madaling alagaan, tsaka yung halaman na pwedeng dumami, maraming benepisyo. Yan, taniman nyo pa rin sila, no. At sabi ko nga sa inyo, enjoy nyo pa rin kasi sayang naman yung mga paso na natira sa inyo, no, kung nakatambak lang yan. So ayan, thank you so much sa inyong panonood. Yan lang naman ang ating gardening activity ngayon. At sa mga susunod na araw, marami kong ipopropagate kasi pag ganyang marami kong paso na paglalagyan, mas nabibigyan ako ng drives para magpadami ng halaman, ano, para malagyan sila, no. So ayan, thank you so much mga ka-MDP sa inyong panonood ngayong araw na ito. Sa lahat ng nagla-like, nag-share, nagko-comment sa ating mga video, thank you ng madaming po sa inyo. Sa mga hindi pa po nag-subscribe sa ating YouTube channel, kung bet na bet nyo po ganitong usapan, plants and gardening, mag-subscribe na po kayo. Huwag nyo po kalimutang i-hit yung notification bell para laging updated sa aming latest uploads. Pati po sa iba't iba nating social media accounts, sa ating TikTok, Instagram, Facebook pages, search lang po Hermes Sonajo or Mini Dino Park Eco Garden. Makikita nyo na yan. Salamat ng maraming mga ka-MDP, and this is Hermes Sonajo. Isasabi sa inyo ng happy planting. Bye-bye!